Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, isang napakagandang tanghali sa inyo mga idol. Araw-araw ako nakikinig sa programang Dear IFM. Kaya nga't heto, nagpadala na rin ako ng sulat sa Facebook page nyo. Medyo nakakatakot. Pero dito mapapatunayan na hanggang sa kabilang buhay, hindi matatawaran ang pagmamahal ng isang ina. Tawagin nyo na lang ang sana ako sa pangalang Marco. 22 years old at nagtatrabaho bilang admin officer sa isang maliit na kumpanya dito sa amin. Pero ang kwentong isishare ko sa lahat ay nangyari na halos 5 taon nang nakalilipas. 18 years old pa lang ako ng mga panahon na yon, habang 15 years old naman ang bunso kong kapatid na si Carla. 3 lang kami sa bahay. Ako, si Carla, at si nanay. Matagal na kasing namatay si tatay. Kaya mag-isa kaming itinaguyod ni nanay. Mabuti na nga lang at parehas kaming scholar ng kapatid ko. Kaya hindi kami masyadong nahihirapan sa pag-aaral. Nagtatrabaho bilang mananahi noon ang nanay namin. Noon pa lang, pangarap ko na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Ganun nga talaga siguro kapag panganay ka na. Maagang nagmamature at nangangarap ng mataas para sa pamilya. Kaya todo ang pag-aaral ko noon. Kasi ang gusto ko, maibalik ko ang lahat-lahat ng sakripisyo na ginawa ni nanay para sa aming magkapatid. Nay! Nay! Inuubo na naman kayo. Siguro nagpagod kayo, no? Nasaan si Carla? Ay, nako. Nasa kwarto lang niya. Naglalaro ng cellphone. Ay, nako. Sinabi ko nang tumulong muna sa mga gawaing bahay bago maglaro eh. Teka, tatawagin ko muna, ma. Ay, wag na. Kaya ko naman to eh. Saka hayaan mo na muna yung kapatid mo. Hindi pwede yan, Nay. Napapagod ka eh. Dapat siyang matuto sa mga gawaing bahay. Babae pa man din siya. Ako, siya naman ang naghugas kaninang tanghali. Hayaan mo na. Ay, nako. Oh, kita mo na. Okay lang ba kayo, Nay? Ilang araw ko nang napapansin niyang ubo niyo eh. Parang hindi na simpleng ubo yan eh. Ayos lang ako. Ano ka ba naman? Inuubo lang ako dahil sa panahon. Bago-bago eh. Uulan tapos biglang iinit. Oo nga eh. Iniinom niyo po ba yung vitamins niyo? Oo naman, anak. Ako pa ba? Oo nga pala. Di ba? Final exam mo bukas? Nakapag-aral ka na ba? Opo. Pero magre-review po ako ulit. Papasadahan ko ulit yung mga na-review ko. Mahirap na. Nako, anak. Baka naman masyado mong pinapagod ang sarili mo sa pag-aaral. Ayoko nagkakasakit kayo ni Carla. Kaya ko naman po, ma. Saka kailangan ko talagang mag-aral ng mabuti para hindi mawala sa akin yung scholarship ko. Hanggang sa makagraduate ako. Nako, sa talino mong yan, imposibleng mawala yun sa'yo. Ano ka ba, anak? Napakaswerte ko sa inyong dalawang magkapatid. Ikaw, full scholar. Tapos half scholarship naman si Carla. Wala akong masyadong ginagastos, kaya nakakapag-ipon talaga ako. At higit sa lahat, titigil na po kayo sa pagtatrabaho kapag nakagraduate na ako. Gahanap po ako agad ng trabaho at ako na po magpapaaral kay Carla. Ay nako anak, alam mo, huwag mo na munang isipin yan. Gusto kong mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Nay. O siya, okay na pala yung mga uniform niya ni Carla para bukas. Lansyado na lahat yun. Nako, pagsasabihan ko nga yan si Carla na umayos-ayos man lang. Parating marumi yung mga uniforme nun. Nahihirapan tuloy kayong maglaba. Hayaan mo na. Naglalaro lang naman ang kapatid mo. Saka, madali ko namang naalis yung mga mansya eh. Dahil yan sa Pride detergent. Dahil pagdating sa matinding mansya,
All you need is pride. Sige po, Nay. O siya, sige na. Alam mo, mag-umpisa ka ng mag-aral para makapagpahinga ka ng maaga. Ako na ang bahala rito. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Sige po. Good night, Nay. Good night, anak. Panaginip lang yun. Kumalma ka. Nanaginip ako, Nay. Nakita ko doon na wala ka na raw. Iniwan mo kami. Ano? Anak, ano ba yun? Nasa isang kwarto daw kami. Tapos wala akong ibang makita kundi puro puti. Walang iba kahit anong gamit. Tanging yung puting kabaong lang. Tapos, lumapit kami. Tapos na ikaw yung nakita namin eh. Ikaw yung nakita namin sa loob. Kaya umiiyak kami ni Carla. Umiiyak eh. Hindi ko alam kung kailan kami titigil kasi parang walang katapusan yung nangyayari. Walang katapusan. Anak, panaginip lang yun. Hindi ba? Binabangungot ka lang. Hindi, pero, Day, parang totoo. Parang nandun talaga kami. Anak, kumalma ka lang. Day, paano nangyari yun? Alam ko yung responsibilidad bilang panghanay, pero... Tama. Dahil nandyan ako sa mga puso ninyo. Kaya wala ka dapat ikatakot. Pag namatay na ako, alam na alam kong kaya mo na. Hindi, Nay. Alam ko. Naniniwala ako. Pinalaki kitang responsable. Matapang. At mabuting tao. Kaya alam kong kaya mo yan. Pero sa ngayon, anak, kumalma ka. Panaginip lang yun. Nandito pa ako. Kasama niyo pa rin ako. Siguro may tuturing ko ang sarili ko na mama's boy. Hindi ko kinahihiya yon dahil hindi nakakahiyang mahalin ng sobra ang mga nanay natin. Kahit kasi responsableng anak at marami akong kayang gawin, alam kong hindi ko pa rin kakayanin kapag nawala si nanay. Pero dahil sa pagod at puyat, unti-unting bumigay ang katawan ni nanay. Parating nagkakasakit at naninikip ang dibdib. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang bumagsak sa pinagtatrabahuan niya at dinala sa ospital. Kaya lang, hindi na namin siya naabutan ni Carla ng buhay. Atake raw sa puso ang kinamatay ng nanay namin. Walang tigil sa kakaiyak noon si Carla, habang ako pinipigilang bumigay. Hindi ako dapat maging mahina dahil kailangan ako ng kapatid ko.
Mabuti na nga lang at bago namatay si nanay, naibilin na niya kami kay Tito Rolly na siyang kapatid niya. Pagkatapos ng libing, pinili namin ni Carla na manatili sa bahay namin. Kahit pa sinabi ni Tito na pwede naman kaming makitira sa kanila. Naisip ko kasi, hindi ko dapat pabayaan ang bahay na naipundar ng mga magulang ko. Hindi ko inakala na sobra palang hirap na maging in charge sa pamilya. May iniwan naman na pera si nanay para sa aming magkapatid, pero syempre, hindi namin pwedeng gastusin yon. Kaya ang nangyari, nahihirapan akong mag-budget na dumarating sa puntong hindi ko na alam kung paano pagkakasyahin ang lahat ng gastusin. Paano ko naman pagkakasyahin tong allowance namin ngayong linggo? Kulang pala to. Paano kaya to? Kuya, Oh, bakit gising ka pa, Carla? 11:00 na. hindi ako makatulog eh. Natatakot ako. Kasi parang may kasama ako sa kwarto. Ano? Hindi ko nahintindihan. Anong pinagsasabi mo dyan? Eh kasi kuya, natutulog na kasi ako. Tapos bigla akong nagising kasi pakiramdam ko parang may humaplo sa pisngi ko. Tapos pagdilat ko, wala namang tao sa kwarto. Yan ang problema sa'yo eh. Pinatakot mo lang ang sarili mo. Alam mo, ang hilig mo kasing manood ng mga horror-horror na yan. Kaya, ayan, tumatanim dyan sa utak mo. Eh, hindi kuya. Naramdaman ko talaga. Totoo yung sinabi ko. Hintayin na lang kitang matapos dyan, kuya. Tapos, samahan mo na ako sa kwarto matulog, May sarili akong kwarto, Carla. Sana'y kang matulog mag-isa. Kahit ngayong gabi lang, kuya. Sige na, please. Sige na, kuya. Oo na, sige na. Doon ka na muna sa sala. Tatapusin ko lang to. Sige, kuya. Oh, bakit dyan ka? Di ba ang sabi ko sa sala? Dito na lang ako. Natatakot akong mag-isa eh. Ay nako, ikaw tong mahilig manood ng mga nakakatakot. Ikaw pa tong matatakotin. Oh, sino naman yun? Anong oras na? Gabing-gabi na. Ala, multo. Anong bulto ka dyan? Tumigil ka nga. Tignan mo nga kung sino. Ala, ayoko kuya. Ayoko, ikaw na. Bilisan mo. Ala, wala na yung katok eh. Baka umalis na. Oh, pumatok ulit eh. Tignan mo na, sige na. Ikaw na lang. Ikaw mas malapit sa pinto eh. Ikaw na nga kasi. Natatakot ka, no? Hindi ha. Tignan mo na, sige na. Ayaw. Carla, inuutusan kita. Tignan mo sa bintana kung sinong kumakatok. Sige na nga. Sino yan? Tignan mo sa bintana. Oo, ito na. Kuya, wala naman eh. Wala? Sino yun? Iwan ko. Sabi ko naman sa'yo, multo eh. Tumahimik ka nga. Umupo ka na lang dyan. Pagkikwenta pa ako dito. Ano ba yun? Yung calculator ko. Ibali na nga, sa cellphone na lang ako. Ano to? Ano yan, kuya? Video? Anong video yan? Ewan ko. Wala naman to kanina eh. Play mo nga. Ang tagal naman yan, Carla. Nangangawit na kami ni nanay dito eh. It's a prank, kuya! Video kaya to. Ay nako, uubusin mo yung space ng cellphone ko eh. Hayaan mo na nga yung kapatid mo. Nay, salita ka. Ano namang sasabihin ko? Kahit ano po. Message na lang po sa amin ni kuya. Message? Sige, gusto ko sabihin sa inyong dalawa. Sana, kapag wala na ako, huwag niyong kakalimutan lahat ng mga itinuturo ko sa inyo. At parati niyo rin tatandaan na mahal kayo ni nanay. Hindi ko kayo mababayaan. Parati lang akong nakabantay sa inyong magkapatid. Miss ko na si nanay, kuya. Ako rin. Sobrang namimiss ko na siya. Ay, naalala ko lang pala. Naalala mo yung sinabi sa atin ni nanay? Alin doon? Ang dami nun eh. Ang dami niyang binilin. Yung tungkol sa isang kahon? Yung nasa aparador niya? Oo, yun. Yun nga. Di ba alkansya niya yun?
Oo nga, naalala ko na. Sinabi niya na maliban sa pera niya sa bangko, meron din siyang tinabing pera dito sa bahay. Nandun pa kaya yun? Tara, tignan natin. Gusto kaya rito? Baka dito sa may pinakailalim. Teka, ito yata yun. Bubuksan ko na, kuya. O sige. Hala, ito nga, kuya. Grabe, ang dami palang inipong pera ni nanay. Oo nga. Magkano kaya aabutin to? Maraming tig-1,000 pero mukhang malaki-laki rin to, kuya. Grabe, inutuo nga ni nanay yung sinabi niya. Hindi nga tayo pababayaan. Mahal ka namin. Oo nga, Nay. Mahal ka namin. Kung nasan ka man ngayon, huwag mo kaming pababayaan, ha? Miss ka na namin. Yan ang unang pagpaparamdam ni nanay sa amin. 1 linggo pagkatapos niyang mailibing. Pero hindi lang yun ang naging huli. Dahil marami pang pagpaparamdam ang naranasan namin. Nandyan yung tuwing gabi, nakakarinig kami ng mga kalansing sa kusina na parang may naghahain. Pero madalas, nararamdaman namin ni Carla na parang may tumatabi sa amin sa kama. Pinipilit kong maging matapang dahil hindi ko pwedeng gatungan ang pagiging matatakotin ng kapatid ko. Pero sa loob-loob ko, natatakot ako sa mga pagpaparamdam sa bahay na yon, na parang parating may nakatingin sa amin. Biglang lalamig kahit hindi naman nakabukas ang electric fan. May isa pa ngang pagkakataon na biglang namatay ang TV habang nanonood si Carla. 11:00 na kasi noon at may pasok pa siya kinabukasan. Sinabi ko nga na sign yun na pinapatulog na siya ni nanay. Carla, magsaing ka na. Tapos na, kuya. Aba, galing ah. Ulam na lang yung hinihintay, kuya eh. Anong ulam natin ngayon, kuya? Huwag mo sabing pritong itlog na naman, ha? Mangingitlog na ako niyan rito, kuya eh. Hindi ko nga rin alam eh. Kuya, kumain na lang kaya tayo sa labas? Nung kakain sa labas, nagtitipid tayo, manahimik ka dyan. Suggestion lang naman eh. Yan ang ulamin natin. Purgang-purga na ako sa pritong itlog tsaka sardinas. Kuya, marunong ka bang magluto ng ginataang langka? Yung madalas naliluluto sa atin ni nanay? Oo nga no. Tinuro niya sa akin yun noon. Hindi ko nga lang matandaan. Ano ba yan? Namimiss ko na yun eh. Tapos, sasamahan niya ng pritong galunggong. Ang sarap! Meron kaya nun sa karinderya, kuya? Ewan ko lang. O tara, tignan natin. Sige! Kuya, ayan na naman yung kumakatok. Natutraman na ako sa mga katok na yan eh. Ay, nako. Maliwanag pa oh. Natatakot ka pa rin. Bakit? Hindi naman vampira yung mga multo para matakot sa araw eh. Ewan ko sa'yo. Ako na magbubukas. Hello po. Ano po yun? Anong ulam ang bibilhin nyo? Hindi po kami bibili. Ha? Ganun ba? Akala ko kasi bibili kayo eh. Kuya, sa kanya na lang kaya tayo bumili para hindi na tayo lalabas. Oo nga no. Ay, Manong, ano pong meron kayo dyan? Ako, marami. Meron akong munggo, pinakbet, tsaka adobong sitaw. Hindi, hinahanap namin yung ginataang langka. Meron kaya kayo? Oo, meron. Mga 2 pong ganyan. Gusto nyo bang samahan pa to ng pritong galunggong? Meron po kayo? Carla, meron daw sila. Talaga, kuya? Meron? Tara, bili tayo, kuya. Sige po, Manong. Isa kami niyan. Sige. Ito. Kasya na ba sa inyong 3 yan? Baka kulang pa yan. Meron pa kasi akong... 3? Sandali po, kaming 2 lang po ng kapatid ko ang nandito. 2 lang kayo?
Pero may nakita akong babae dyan sa may bintana nyo. Kumakaway pa nga siya sa akin eh. Pinapalapit ako kaya akala ko kanina bibili kayo ng ulam. Kapatid ko lang po yung babaeng nandito. Baka siya po yung nakita nyo? Hindi. May edad na yun eh. Medyo mahaba ng buhok. Parang hanggang balikat yung haba. Tapos nakalugay lang siya. Ikaw, medyo kamukha mo iha. Pero alam kong hindi ikaw yun. Kuya, si nanay yata yung ibig niya sabihin eh. Sige po Manong, magkano po lahat? Magkano po lahat yan? 150 pesos lang. Sige po, ito po. Ito sukli mo, 50 pesos. Uy kuya, tukli mo raw. Sorry. Salamat po Manong. Nga naman, sige, salamat din. Kuya, hindi kaya niloloko lang tayo nung tindero na may nakita raw siyang babae dito. Pero parang imposible naman na sabihin niyang kamukha ko. Eh, di ba kuya? Kamukhang kamukha ko si nanay. Uy kuya, kinakausap kaya kita. Ba't ba parang namumutla ka dyan? Natakot ka rin ba? Parang may narinig akong bulong. Parang sabi sa akin, kain daw. Kuya, kinilabutan naman ako bigla. Natatakot ako kuya. Ano ka ba? Baka gutom lang to. Halika na, sige na. Kumain na tayo habang mainit pa to. Tara na. Sige kuya, sige. Maghahain na po ako. Pasimple kong pinakalma ang sarili ko ng mga oras na yon. Dahil aaminin ko, sobra akong kinilabutan. Hindi ako naniniwala sa mga multo na yan dahil parati kong iniisip na galing lang naman yan sa mga imahinasyon ng tao. Pero ng araw na yon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang papaniwalaan ko. Dahil maski ako, hindi ko may tatanggi ang mga pagpaparamdam na yon. Lalo na't nangyari silang lahat sa loob ng 40 days ni nanay. Nagpatuloy ang mga pagpaparamdam kahit natapos na ang 40 days ni nanay. Iniisip ko na lang yon ang paraan niya para may paramdam sa amin na kahit wala na siya, hindi pa rin niya kami pinapabayaan. Dahil sa problema sa pera, pinili ko na lang na maging working student. Pero kahit papano, hindi maubos ang inipon ni nanay para sa amin ni Carla. Sobrang hirap lalo na't kinailangan kong alagaan ang kapatid ko habang nag-aaral at nagtatrabaho. Kung pwede ko nga lang hatiin ang katawan ko, ginawa ko na. Nang maranasan ko lahat ng iyon, mas lalo akong humanga sa nanay namin. Nagawa niya kaming alagaang magkapatid kahit mag-isa lang siya. Kaya sabi ko, hindi ako dapat magreklamo. Dahil kung nagawa ni nanay, magagawa ko rin. Oh, Carla, anong ginagawa mo? Nagtatampisaw sa tubig. Charot! Obvious ba, kuya? Eh di naglalaba. Actually, patapos na ako eh. Nagbabad na lang ako ng mga damit. Aba, at kailan ka pa natutong maglaba, Aber? Ulo, grabe naman siya. Tinuruan kaya ako ni nanay dati. Saka, marunong naman talaga ako. Sadyang... Ano, tamad ka lang, ganon. Slight. Nako, tama yan. Babae ka pa man din. Dapat talaga marunong ka rin sa mga gawaing bahay. Para kapag pati ako nawala, edi kaya mo na sarili mo ha. Lo, ba't may ganyan? Ayoko ng ganyan. Kuya naman eh. Joke lang, ito naman. Pero, totoo yung sinabi ko. Masanay ka sa mga gawaing bahay. Ano mo bang yan ang hinabilin sa akin ni nanay bago siya mawala? Huwag daw kitang hayaang masyadong ituring na prinsesa. Kailangan marunong ka sa mga gawaing bahay, lalo na sa buhay. Kaya tama lang yan. Alam ko naman yan, kuya. Ibinilin din naman sa akin ni nanay na huwag daw kita masyadong pahirapan. Huwag masyadong umasa sa'yo. At tulungan kita sa lahat ng bagay. Mabuti naman kung ganun. Pero sana lang, inayos mo yung paglalaba mo ha. Baka naman mamaya isang banlaw lang ginawa mo ha. Hindi
Hindi Kinusot ko yan ng kinusot, no? Tapos, 3 banlaw, saka ko binabad sa Charm Fabric Conditioner para mangamoy bulaklak ang mga damit natin, kuya. Kasi bangong ka-bloom sa Charm Fabcon. At dahil ako ang naglaba, ikaw naman ngayon ang magsasaing. Aba, inuutusan ako Naalala mo yung sinabi ni nanay, kuya? Wag mo raw ako masyadong utusan. Ewan ko sa'yo. Bilisan mo dyan. Opo. Carla. Oh, ito. Nagluto ako ng sopas. Kainin mo to habang mainit pa. Lalabas lang muna ako para bumili ng gamot. Bakit ba naman kasi ngayon pa tayo nawalan ng stock ng mga gamot Salamat, kuya. Sarap naman ito. Oh, kita mo yun? Nandyan na naman yung malaking paru-paro. Kagabi ko pa yung nakikitang nandyan Hindi nga umaalis Baka trip niyang tumambay dyan, kuya. Amoy bulaklak siguro kasi ako kaya nandyan siya. Ikaw talaga. May sakit ka na nga. Nagagawa mo pang magbiro. Kuya, thank you sa pag-aalaga sa akin Hindi ka na tuloy nakapasok sa trabaho mo. Buong araw ka lang nasa tabi ko. Inihimas-himas mo pa yung likod ko. Ha? Hindi ko inihimas yung likod mo, no? Saka, nasa sala lang ako buong araw. Baka guni-guni ko lang. Oo nga. Ang taas ng lagnat mo kanina Muntik na nga kitang isugod sa ospital. Buti na lang at humupa yung lagnat mo kahit papano. Pinagpawisan ka kasi. Teka, sandali Bubuksan ko lang yung pinto. Kumain ka lang dyan para mainitan yung tiyan mo. Ay, Tito Rolly. Kayo po pala yan. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Pasok po kayo. Sige, salamat. Napadaan po kayo. Ano po meron? Kagabi pa kasi ako hindi mapakali. Nag-aalala ako sa inyong magkapatid kaya pumunta na ako rito. Si Carla, nasaan ba? Nasa kwarto po. Kagabi pa nga yun may lagnat Sinasabi ko na nga ba Samahan mo nga ako sa kapatid mo. O sige po. Carla, dito si Tito Rolly. Tito, mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kamusta na ang pakiramdam mo? Medyo okay naman na po, Tito. Nakainom na po siya ng gamot kagabi. Pero hindi pa po ngayong araw. Naubusan na kasi kami ng gamot Mabuti na lang pala at sinunod ko ang kutob ko. Alam niyo bang napanaginipan ko ang nanay niyo kagabi? Paulit-ulit niyang sinasabi na puntahan pa raw kayo rito sa bahay dahil may problema kayo. Sobrang nag-aalala pa nga yung itsura niya Kaya ito, pagkatapos kong gawin yung lahat sa bahay, dumiretso na ako agad dito. Bakit ba hindi kayo nagsasabi sa akin? Kaya naman po kasi namin dito. Nakakahiya po sa inyo kung aabalain pa namin kayo. Ay nako, talaga tong mga batang to. Inabiling kayo sa akin ng nanay niyo. Nangako ko sa kanya na hindi ko kayo pababayaan. Pero paano ko naman gagawin yun kung hindi kayo nagsasabi sa akin? Hindi ko naman kayo araw-araw kasama. O siya, lalabas na muna ako para bumili ng mga gamot. Para sa lagnat, sipon, ubo, sakit sa ulo. Kahit pang diarrhea, bibiling ko na. Hindi kayo dapat nawawalan ng mga ganyan dito, ha? Salamat po, Tito. Sige, dyan na muna kayo. Babalik ako agad, ha? Oh, bakit umiyak? Kuya, napasikinipan ko rin si nanay. Inalagaan daw niya ako. Sinasabihan niya ko na huwag ko raw papabayaan ang sarili ko. Ramdam ko, kuya, yung pagpupunas niya sa akin. Tulad nung buhay pa siya. Feeling ko, yung paru-paro na yan, nakikita natin. Baka si nanay yan. Binabantayan ka. Namimiss ko na si nanay, kuya. Sobrang namimiss ko na siya.
rin. Sobrang namimiss ko na rin si nanay. May mga gabi pa rin na napapanaginipan ko si nanay. Nagbibili ng kung ano-ano. Na huwag ko rin pababayaan si Carla at ang pag-aaral ko. Siyempre, nandyan pa rin yung feeling na para hindi lang kaming dalawa ng kapatid ko ang nasa bahay. Ipinagpatuloy namin ni Carla ang buhay. At dito na ako nagumpisang manligaw at magka-girlfriend. Pero buhay pa noon si nanay. Alam na niyang may babae akong nagugustuhan. Kaya lang, parati niya akong pinapalalahanan na huwag muna raw akong pumasok sa relasyon. Mahalaga na makapagtapos muna ako sa pag-aaral. Pero dahil sa gusto ko si Sel, kinalimutan ko ang bilin na yon ni nanay. Hanggang sa may isang gabi na napanaginipan ko siya. Galit na galit. At sinasabi na bakit ba raw ako nagmamadali sa buhay? Paano na si Carla? Paano kung magkamali ako? At kung ano-ano pang panenermo na narinig ko. Pagkagising ko noon, para akong biglang kinilabutan dahil alam ko na nagparamdam si nanay sa panaginip ko. Kuya, saan punta mo? Ano ka ba? May date kami ni Sel ngayon. At ikaw, huwag kang lalabas ng bahay ha. Huwag kang magpapapasok nang hindi mo kakilala. Ano man ang mangyari, tawagan mo ako agad. Buha mo? So, tinuloy mo pa rin pala yung pagjojowa mo. Eh di ba, ayaw pa ni nanay na magka-girlfriend ka? Mahal ko si Sel, okay? Saka, mabait naman siya na ako sa date namin ni Sel. Carla, tulungan mo nga ako. Baka naman kasi nandito lang sa may unan mo. Ay, wala. Nasaan na yun? Carla, yung totoo, pinagtitripan mo na naman ako, no? Labas mo na yung wallet ko. Lah, ba't ako? Aanhin ko naman yung wallet mo, kuya. Malay ko ba kung tinago mo? Labas mo na. Kulit nito, wala nga sa akin eh. Oh, saan na yun? Wala, hindi kaya tinago ni nanay? Kasi ayaw niyang makipag-date ka? Iwan ko sa'yo. Ay, nako. Asan na yun? Ay, alala ko na. Kalimutan ko. Dito lang pala sa bag ko. Dito nga. Oh, Carla, late na ako. Mauna na ako, alis na ako ha. Huwag mong kalimutan na... Wala, kuya. Ang dilim ng langit. Mukhang malakas ang ulan ngayon ah. Tirik-tirik ng araw kanina. Yan ang tinatawag nating global warming. At ibig sabihin, postponed ang date mo. Ay, nako. Nakakainis naman. Ayaw talaga ni nanay. Huwag mo nang ipilit. Matawag na si Sel, oh. Hello, love. Love, ba't mo naman ako pinabaan kanina? Ha? Teka, hindi naman kita tinatawagan eh. Ano ka ba? Tinawagan mo kaya ako. Sabi mo pa nga, hindi tayo tuloy kasi walang kasama si Carla. Tapos sinabi ko sa'yo, kung gusto mo, ako na lang yung pupunta. Tapos ayun, wala mo na lang akong binabaan. Ha? Hindi kita tinawagan, love. Teka, paano nangyari yun? Boses mo yun eh. Naka-number mo yung tumawag. Baka naman hindi mo lang maalala. Kanina pa kami magkausap ni Carla dito. Saka, alis na nga ako, oh. Nahanap ko lang yung wallet ko kasi biglang nawala. Tapos nung nahanap ko na, saka naman mukhang uulan. So, hindi nga tayo tuloy? Ano pa nga ba? Parang ganun na nga. Di bale, bukas na lang tayo magkita ha. Sige. Pero, sigurado ka talaga hindi ka tumawag kanina ha? Hindi. Promise. Oh, weird naman nun. Sige na. Bukas na lang tayo magkita. Bye. I love you. I love you too. Bye. Ay, sino kaya yung tumawag kay Sel? Minumulto si Ate Sel? Sus, yan ka na naman eh. Baka nagkamali lang siya. Ayun na. Umulan na ng malakas oh. Ayaw ka nga talagang paalisin ng bahay, kuya. Sabi ko sa'yo eh, ayaw ni nanay. Ewan ko sa'yo.
Madalas gano'n na nangyayari. Nagkakaroon ng aberya sa tuwing may date kami ni Sel. Kaya ang ginawa ko, dinalaw ko si nanay sa puntod niya. Kinausap at nangako na kahit may girlfriend na ako noon, hindi ko pa rin pababayaan si Carla. Patuloy pa rin gagampanan ang pagiging panganay ko. Pagkatapos noon, unti-unting naging magaan ang lahat. Naisip ko, siguro pumayag na rin si nanay sa relasyon namin ni Sel. Kaya lang, habang tumatagal, nagkakagulo kaming magkapatid. Dahil na rin sa lumalaki na si Carla, syempre, lumalaki na rin ang mundo niya. Lalo na nung nag-college na siya. At dito na nagsimula ang halos araw-araw naming bangayan. Suot mo naman yung relo mo, di ba? Anong oras na? Marami kasi kaming ginawa sa bahay ni Mika, kuya. Saka may naghatid naman sa akin eh. Sino? Yung Alex na naman. Umamin ka nga sa akin. Suota mo na ba yun? Ano bang pakialam mo kung oo? Ano sabi mo? Gusto mong ulitin ko? Ano bang pakialam mo kung boyfriend ko na si Alex? Malaki na ako, kuya. Kaya ko ng sarili ko. Talaga ha? Kaya mo na. O sige. Ikaw ang gumawa ng paraan para magkaroon ka ng allowance sa araw-araw ha? Ikaw rin ang gumawa ng paraan ng panggastos mo sa mga projects mo. Kaya mo sarili mo, di ba? Ay! Ano bang problema mo, kuya? Kung may away kayo ni Sel, wag mo sa akin ibunton yan. Wala akong ginagawang mali. Anong wala? Halos gabi-gabi ka ng ganito umuwi. Wala kang ibang ginawa kundi gumala kasama yung mga kaibigan mo. Hindi na nga kita nakitang hinahawakan mo yung libro mo eh. Dahil puro ka cellphone. Ba't ka nagagalit? Hindi pa naman nawawala yung scholarship ko ah. Hindi pa. Paano kung bigla na lang mawala, ha? Sige nga, kaya mo ba talaga yung sarili mo, ha? Hindi. Sinasabi ko na sa'yo, nung una pa lang, na hanggat nag-aaral ka pa, hindi ka pwedeng mag-boyfriend o magpaligaw. At ikaw, pwede? Ganon? Ano? Hoy, kuya mo ako, Carla, ha? Mas matanda ako sa'yo. Literal na kaya ko ang sarili ko. At kung ano pa man ang mangyari, wala sa akin mawawala. Pero ikaw, meron. Marami. Kaya ingatan mo sarili mo dahil babae ka. Paano na lang kung bigla ka na lang mabuntis? Paano kung siraulo pala yung Alex na yan at may gagawing masama sa'yo, ha? Sa tingin mo, may babalik mo pa yung makukuha niya sa'yo? Ha? Hindi! Sinabi ko na sa'yo, kaya ko ang sarili ko. Saka pwede ba? Hindi naman kita tatay ah. Kapatid lang kita. Si nanay nga, hindi ganyan kahigpit sa akin dati. Dahil hindi ka naman ganyan dati. Tignan mo nga, sinasagot-sagot mo na ako. Sa tingin mo, ha? Tama yan, ha? Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Aba, ba't parang ako pa ang mali ngayon rito? Dahil yun ang totoo. Sumusobra ka na, kuya. Sumusobra ka na sa higpit. Hindi ako preso rito. Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag akong pakialaman mo. Aba, nagiging bastos ka na. At kasalanan mo yun. Hoy, Carla, huwag mo akong lalayasan dahil hindi pa tayo tapos. Tingnan mo talaga. Carla! Ay! Yun! Kuya! Carla! Halika rito! Kuya! Ay! Kuya! Yung picture frame! Anong nangyari? Ba't nagsihulugan yung mga pinggan? Lumindol ba? Hindi. Hindi lumindol. Pero bakit? Pati itong picture frame natin, nahulog din. Anong nangyari, kuya? Carla, naamoy mo ba yun? Kuya, pabango ni nanay yun ah. Alam na alam ko yung amoy na yan. Kasi gustong-gusto ko kapag ginagamit niya yan eh. Teka, ginamit mo ba yung pabango ni nanay? Hindi! Paano ko gagamitin yun eh? Ubus na yun, kuya. Ginamit ko yun nung 40 days ni nanay. Kasi sobrang namimiss ko na siya. Ano tong naamoy natin? Si nanay. Parang nandito si nanay, kuya. Alam kong imposibleng mangyari pero baka siyang may gawa niyan. Kasi, di ba kuya? Naalala mo? Ayaw na ayaw ni nanay na nag-aaway tayong dalawa. Yun ang mahigpit na bilin niya sa atin. Kailangan arati tayong magkakampi. Dapat hindi tayo nagtatalo kasi tayong dalawa na lang magkasama, kuya.
dalawa. Nay, sorry po. Hindi ko na po uulitin. Makikinig na po ako kay Kuya. Hindi na po ako magiging matigas ang ulo. Sorry po, Nay. Nay, kung naririnig mo ko, pasensya na ha. Hindi ko nasisigawan si Carla. Alam ko, nangako ako sa iyo na aalagaan ko siya ng mabuti. Nangako kami sa iyo na kahit anong mangyari, hindi kami magkakagulong dalawa. Salamat, Nay. Salamat po sa pagpapaalala. Nay, sorry po. Kuya, sorry po, Kuya. Ana, sorry din. Sorry. Yun na ang pinaka hindi ko may paliwanag na nangyari sa aming magkapatid. Kaya simula noon, iniwasan na namin ang mga sobrang pagtatalo. Naging maayos ang buhay namin ni Carla. May maganda akong trabaho at nakapagtapos na siya sa pag-aaral. At ngayon, may kanya-kanya na kaming karir na inaalagaan. Nagpakasal na rin kami ni Sel, kaya naging solo na ni Carla ang bahay. May mga kinukwento pa rin siyang pagpaparamdam sa kanya ni nanay. Nandyan yung may maamoy niya ang pabango ni nanay. Sa gitna ng problema, bigla na lang may darating na magandang balita na magiging solusyon sa problema na yon. Kahit hindi na namin ngayon kasama si nanay, nararamdaman pa rin namin ang pagmamahal niya sa amin. Na kahit nasa kabilang buhay na siya, hindi pa rin nawawala ang pag-aalaga at pagbabantay niya sa amin. Mga idol, hanggang dito na lang ang sulat kong ito. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin na pagkakataong may bahagi sa inyo ang kwento kong ito. Sana patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Nagpapasalamat, Marco. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.